Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng DZRH News. Medyo masamang balita ito sa mga kapwa ko DDS. Breaking. The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Senator Ronald Bato de la Rosa. This was confirmed by Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya on the DZRH Executive Session Program this Saturday, November 8. So, may nag-text sa akin na aking subscriber. Totoo ba, General, na may warrant of arrest si Senator Bato? Sabi niyo, hindi ko alam. Then another subscriber, is this true, General? Ipinadala niya sa akin itong DZRH News. So, ito tingnan natin itong article kung paano. Kabahala naman ito. The International Criminal Court has reportedly issued an arrest warrant against Senator Bato de la Rosa, Ombudsman Rimulya confirmed Saturday. I think so. Hindi pa naman sigurado si Secretary Rimulya. Sabi niya, I think so. I would say so. I have it on good authority that someone spoke to me earlier, Rimulya said when asked if the warrant had been confirmed. He added that an extradition process has recently changed following the Supreme Court's new rules on extradition issued on October 1, and noted that the alleged offenses are considered extraditable. Although the Philippines is no longer a member of the Rome Statute and has no existing treaty with the ICC, Rimulya emphasized that the government respects the court as a legitimate foreign judicial body. He explained that any extradition request would be filed through the Department of Justice, coordinated via the Office of the Chief State Counsel, with the Solicitor General representing the government's position. De la Rosa, who led the Philippine National Police under the Duterte administration, was at the forefront of the controversial anti-drug campaign which has been linked to alleged crimes against humanity. Ano pa yan? Okay, so hindi pa masyadong sigurado yung statement ng ombudsman na I think so, I would say so. To me, 50-50. So, huwag po tayong mabahala kasi expected na yan. Noon pa yan, sinasabi na ni BP Sara na may nakita siyang listahan doon sa ICC na nandun nga ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa, General Albayalde, may iba pang PNP generals, nakita pa nga niya, pati pangalan niya nakita niya doon. So, expected ito, parte ito ng sabi ni Congressman Pulong, concerted effort to destroy Duterte's before 2028 election. So, isa si Senator Bato de la Rosa, haligi supporter ng mga Duterte. So, pahihinain nila talaga ang mga supporters. Kaya tingnan nyo si Senator Bongo, yung pamilya niya, pinapaimbestigan na ang alleged involvement nila sa flood control anomaly panahon ng Duterte administration. So, Bongo, Senator Bato, of course, si BP Sara, continuous ang pag-atake nila sa kanya. Sino pang mga Duterte supporters? Si Manang Aimee, Senator Aimee na lang ang hindi nila magalaw-galaw. Matibay talaga si Senator Aimee. So, pati mga vloggers, mga DDS vloggers, tinitira na rin, dinidestroy ang credibility
pinaparatangan na di umano tumatanggap ng si Teo Moreno 3 million per month daw tinatanggap niya kay OBP sa Office of the So it's part of the political narrative para paghandaan nila kung paano nila talunin si BP Sara. But to me, I'm not worried, kasi nga timely yung ruling ng Supreme Court, yung extradition. Hindi na nila pwedeng gawin ngayon yung dating ginawa kay PRRD na even without a warrant of arrest, hindi dumaan sa korte, group effort lang, hinuli si Tatay Digong, sinakay sa aeroplano, dinala sa The Hague, Netherlands. Ngayon hindi na pwede. Dapat dadaan na sila sa korte. Kung walang pagtugot ng korte natin, Supreme Court, useless yung warrant of arrest na yan. Kaya relax lang po tayo. May hangganan ang lahat. Anong sabi ng ating Tatay Digong? There will always be a day of reckoning. So panahon nila ngayon, sige lang. Romans 8:28. That's one of my favorite verses. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kung minsan tinatanong ko, bakit Lord pinabayaan mo na naging presidente itong presidente namin? Na pwede naman na magpresidente na si then Mayor Inday Sara. Kung ginusto niya, siya naman mananalo noong 2022. But bakit nag-slide down siya to Vice President at hinayaan niya ang isang Bongbong Marcos na magpresidente? Tinatanong ko yan. Ang sagot naman yan is Romans 8:28. May plano ang Diyos. Nakikita ko lang ito, I might be wrong. Inaalaw niya ito para ma-expose ang grabing korupsyon sa Pilipinas. Nang dahil sa weak leader natin yan, nangyari yung worst budget in our nation's history, nangyari yung talamak na korupsyon, flood control, ma-expose para malinisan. Pagdating ni BP Sara, pag upo niya, mas matibay na si BP Sara kasi nagdaan siya ng matinding pressure. Talagang yung stability under pressure. Pag naging presidente si BP Sara Bayano, wala na, baliwala na yung kasi training period niya ngayon itong pinagdadaan ng pagsubok. Kaya may mas matibay, matatag, magiting, magaling na presidente natin by 2028. Yan ang tingin ko. Relax lang po tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa kapihan ni Manoy Sidrino. So mag-express. Og muna ni ang itsura sa kape ni Manoy nga 5 na kabulan. So nindot gid kaayo. So naanay mga sanga. So kining tanom ni Manoy nga una 350. So naa siya ibag unasad nga tanom 250, so 600 ni tanan. So human sa pag-spray mag-aabono na sad. So parang magtambok yun. Para nga dali mamunga. Mga tambok kaayo. So maupod ni ang ikaduhang tanom ni Manoy Sidrino nga kape. So maayo gyapon ang iyang tubo. Pagka kanang dahon kay Bag-o pa man siya nga ikaduha nga tanom ni Manoy. Kaluoy sa Ginoo maayo gid ang tubo sa among mga kape.
kining among tanom mga kape, kuha ni siya 16,900 na ni. So, salamat kayo sa Ginoo luwas tanan nga nagsuporta sa amo nga karon nakatanom na may og kape. So maawas na gid mi sa among kaysud kay tan-awang among kape maayo nang yung tubo. Salamat kayo. Salamat kayo.